kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang pampaserong jeep ang nasunog sa lungsod ng Mandaluyong. Si Jay Sabale, naka-Alerto 24. Nag-i-spark pa ang iba't ibang parte ng jeep na ito habang binubugan ang tubig ng mga bumbero. Nabalot naman ng makapal na usok ang bahaging ito ng Barangay Plainview sa Mandaluyong mag-aalauna na madaling araw dahil sa nasunog na jeep. Nung nakita ko po yung spark, lumabas agad ako ng bahay pero may kasama ng apoy. Ang intensyon ko sana patayin, kaya lang medyo natakot ako baka sumabog. Bago pa dumating ang mga bombero, nauna nang nagtulong-tulong ang mga residente na patayin ng apoy gamit ang kanilang garden hose. Bago pa dumating yung bumbero, inano namin ng hose para humina ng kaunti yung apoy. So bago sila dumating, medyo pahina na talaga. Wala pang 10 minuto, napula rin naman agad ang apoy. Hinihinalang sa baterya ng sasakyan nagsimula ang apoy. Fire out upon arrival kasi naagapan naman agad ng mga tao dito sa barangay. Ang may-ari ng jeep na nakilalang si Oscar Nogoy, wala raw sa bahay nito nang mangyari ang insidente. Wala namang naiulat na nasaktan sa naturang insidente. Jay Sabale, naka-Alerto 24. Muli na naman daw nang himasok ang China sa teritoryong sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kahapon, dumating ang isang grupo ng mga barkong pangisda ng China sa Zamora Reef. Habang umaasa ang Pilipinas sa isang mapayapang resolusyon, patuloy naman ang pagpapalakas sa ating depensa. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Aabot sa 30 fishing vessels mula sa China ang nagdatingan kahapon sa Subi Reef sa West Philippine Sea. Kasama ng fleet ng mga barkong isang patrol vessel na siyang magbibigay proteksyon daw sa mga mangingisda. Ang DFA, iniimbestigahan pa ang balita. Ang Subi Reef na tinatawag naman ng Pilipinas na Zamora Reef ay bahagi pa rin ng Kalayaan Group of Islands na sakop ng ating bansa. Kahapon naman, binatikos ng DFA ang mga harang na inilagay ng China sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal sa bandang Zambales. Pero nilinaw ngayon ng departamento na Biyernes pa pala natanggal ang mga ito. But in the last aerial survey of the Philippine Coast Guard, those barriers could not be seen anymore. Ito ang mapa ng Kalayaan Group of Islands. Narito ang Bajo de Masinloc. Banda rito pa ang ating exclusive economic zone kaya't pasok ito sa ating EEZ. Banda rito naman ang Zamora Reef na tinatawag ng China na Subi Reef kung saan nagtayo na sila ng ilang struktura. Banda rito naman ang Kagitingan Reef na pinasok na ng ilang Chinese fishing vessel. Pero malinaw naman sa mapa, sa linyang ito na nagtatakda ng sakop ng Kalayaan Group of Islands na pasok ang Zamora Reef at Kagitingan Reef sa sakop ng Kalayaan Group of Islands. Sa kabila ng paulit-ulit na pagprotesta ng Pilipinas sa mga panghihimasok ng China, umaasa pa rin ang ating pamahalaan na maaayos ang sigalot sa payapang paraan. Lalo pat nilinaw na ng Amerika na ating kaalyado na wala itong kakampihan sa isyong ito. The Foreign Minister of Indonesia came to visit yesterday and we worked on trying to reinforce ASEAN in the aftermath of a failure to issue a communique. And so we were able to come up with a statement of principles. The U.S. has made it clear they are not taking any sides. They have said that time and again. However, the U.S. has also said that they would like to see the disputes in the Panatag Shoal or the Scarborough Shoal resolved peacefully and diplomatically, without coercion, without intimidation. Nais ng Pilipinas na idaan sa ASEAN ang solusyon sa problema. Pero sa pinakahuling pulong nito, di ito nakapagpalabas ng joint communique tungkol sa sigalot sa West Philippine Sea dahil sa kabiguan ng Cambodia na siyang namuno sa pulong na magkaroon ng konsensus o nagkakaisang posisyon ng mga miyembro. Ang Cambodia ay kilalang kaalyado ng China. For the first time, hindi sila nagkasundo. At dito, marami na nagsasabi, mukhang merong malalim na problema ang ASEAN. Merong mga bagay na talagang hindi sila magkaisa. Habang isinusulong ng Pilipinas ang diplomatiko at payapang solusyon sa issue, patuloy rin itong pinalalakas ang depensa nito. Matapos kumuha ng isang cutter o barko mula sa Amerika, hinihintay ang pagdating sa Pilipinas ng isa pang cutter na sumasailalim ngayon sa rehabilitasyon sa Amerika. Pinag-aaralan din ito ang pagkuha ng iba pang barko mula sa ibang bansa tulad ng frigate o warship mula sa Italy.
Pero nilinaw ni Quisha na walang hinihinging spy planes ang Pilipinas mula sa Amerika. Pinag-aaralan din daw ng pamahalaan kung itutuloy ang pagkuha ng F-16 fighter jet mula sa Amerika. Masyado raw kasing mahal ang maintenance nito. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Patuloy pa rin nating binabantayan ang isang namumuong sama ng panahon o tinatawag na low pressure area. Kaya hindi po tayo dapat magpawali tungkol sa lagay ng panahon. Makibalita tayo mula sa ating resident meteorologist, ang ekspertong totoo, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Mike, nananatiling isang active low pressure area ang sama ng panahon na nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namata ng Pag-asa sa layong 400 kilometers dito sa may east-northeast ng Kasiguran, Aurora, at may posibilidad pa rin na maging isang bagyo ito, Mike. Mang Tani, magpapaulan ba yung low pressure area na yan, Mang Tani? At kung magpapaulan nga, saan? Mike, habang papalapit ng Luzon itong LPA, makakaranas ng kalat-kalat na pagulan ang buong bansa. At dito nga sa ating rainfall forecast na ating tinitingnan, ito yung mula ngayon hanggang bukas ng gabi, malawakang pagulan dito sa Northern Luzon ang inaasahan natin at maging dito sa western section ng Central Luzon hanggang dito sa may Mindoro at Palawan, magkakaroon ng mga pag-ulan dyan, Mike. Samantalang dito sa Visayas hanggang Mindanao, meron ding pag-ulan, sanhi naman ng hanging habagat. At babala pa rin natin dito sa ating mga mangingisda at mga maglalayag, magiging maalon po sa ibang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na dito sa may eastern seaboard ng Northern Luzon dahil dito lumalapit itong LPA at dahil nga lumalakas yung hanging habagat natin, Mike, mataas na alon din ang inaasahan lalong-lalo na dito sa may western seaboard ng southern Luzon. At magiging maulan pa rin sa ibang bahagi, lalong-lalo na dito sa Luzon, Mike, dyan sa Lawag, kasama ng Baguio, Cavite, Tagaytay, at dito nga sa Bicol Region, patuloy ang pagulan. At dito sa Metro Manila ay mataas ang tsansa ng umulan umaga pa lamang. At pagsapit ng tanghali hanggang gabi, lalo pa itong tataas. Kaya paalala po natin doon sa mga lalabas ng bahay, magdala po tayo ng payong. Magiging maulan din sa Visayas, lalo na dyan sa Boracay at ibang probinsya ng Visayas, Mike. At gayon din sa Mindanao, kabilang ng Zamboanga, kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan dyan, Mike. Mang Tani, may ilang pong mga probinsya na inulan simula pa kagabi. Epekto pa rin ba yan ng low pressure area na yan, Mang Tani? Yes, Mike. Sa katunayan nga, dito sa Sorsogon, naramdaman na yung malakas na hangin at ulan. Umapo pa nga ang tubig sa spillway at rumagasa ang baha. Hindi tuloy nakapasok ang ilang estudyante sa barangay Monte Calvario at isolated na rin ang 2 pang barangay doon. At walang tigil din ang pag-ulan, Mike, dito sa may probinsya ng Isabela. Kaya minomonitor ito ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ang ilang ilog doon, pati na ang Magat Dam. Pero sa ngayon, Mike, malayo pa naman sa critical level na 193 meters ang Magat Dam. Pinaghahandaan naman ng mga otoridad ang LPA kung sakaling maging isang ganap na bagyo ito. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro. Makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Pagtani.